Mayroon pa kaming napaluak na another municipal laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa apartel, ito nila yung second floor nila, Asyabo Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa apartheid. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. When in fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babaeng Pilipina, Chinese o Chinese Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, pulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Doon namin tinatapon, linalagyan namin ng hollow block ang katawan, binibiyak ang tiyan para lumabas yung laman, tapos ihahagis na. Almost 24 years ako nagserbisyo, yung mga DDS. Ko si Edgar Matubato, nakatira sa Tamayong, Kalinan, Davao City. Ang napatay ko sa umpisa, lahat-lahat galing 2013 to 1988, siguro aabot siguro ng 50 katao. Kaya nga nagkukonsensya ako. Si Duterte talaga ang nagtatag ng DDS, ng Davao Death Squad. Siya talaga ang nagtatag yan. Kasali na yan ang Rebertournes, Police, at saka kaming civilian. Pero ang nag-uumpisa pa lang is Lambada Boys, yung Liquidation Squad. Ang nag-umpisa, 7 lang katao. Sa kala ko, mabuti yan kay masama ang pinapatay namin. Yung pinapatay namin is rapist, drug poser, yung snatcher, yung ang binabaril namin. Hanggang tuloy-tuloy na yan. Hanggang pagka 1992, nadagdagan na kami ng mga Rebertournes, nagdami na kami. Yan na tinatag na ang pangalan na ang DDS kung Davao Death Squad. Talaga ang mga DDS, mga pulis dyan, walang nahuhuli nga, nakabalita ba kayo may nahuhuli nga DDS sa Davao City? Wala kasi mga pulis din ang mga DDS. Mga pulis din ang DDS. Yan ang dumudukot. 1993, binumba ang katedral. Binumba. So, pagka umutos siya ng 26, na masakiron niyo ang mga muski, ang simbahan ng Muslim. Pinagmasakir namin. Ako ang humagis ng granada. Yung mga pulis kasama ko. Mayroon pinapatay siya nga isang religious group ng Remnant of Family of God. 5 mayor ang nagpinansyan. Pagkatapos naman, 2010, tumakbo si Prospero Noglares ng mayor kalaban ni Duterte. Kinidnap, tapos 5 tao. Pinatay namin, inisa-isa pagpatay namin doon sa Island Garden City of Samal. Ang dami pa naming, yung si Paulo naman, 2013, may pinapatay si Vice Paulo Duterte. Inakyat namin yung bahay, kagalit lang niya. Nadamay din, 3 ang namatay. Isang babae na matanda, mga 50 anyos, 2 lalaki. 2 lalaki ang namatay. Mayroon pang 3 babae na dinukot namin sa Barangay Obrero.
pinatay din nila. Hindi na ako sumali, naawa naman ako, puro pa mga babae, mga bata pa. May ina tayo, may kapatid tayong babae, yan talagang, pero yung mga pulis naman, walang awa yan pumatay sa Davao, yung mga DDS sa Davao City. Paano kayo nakaalis? Nagsabi lang ba kayo, nagpaalam? Hindi, yung ginawaan ako, nagpaalam ako nga hindi na ako kay madami naman kaming pinag-train ng mga PO1. Hindi man, naghihirap pa din. Ang sweldo lang is 5,000. Nangungutang na para makabili ng bigas. Oo. Hindi ka naman umasinsunan ng trabaho. So, ang decide ko, matanda na ako, maghahanap buhay na ako ng kaparihong fair-playing trabaho. Pinagbantaan po ba kayo nung Oo. Ako, nagdaan ako, mayroon pa akong sugat dito. Tinorture ako ng 1 linggo doon. Tinorture ako ni Director Danao. Ang nasakitan ko pa, ang nagtorture sa akin, mga kasamahan ko din, para akong mga kapatid na. Pero pinagpalit din ako nila. Yan ang nagsama yung loob ko. Bakit ginano nila ako? Hindi man ako nagawa ng masama sa kanila.